yeah, thank you. So ayun guys, dito na tayo sa may kanto ng papuntang San Juan. Dito sa may Chaong. Balik ito yung shortcut na labas mismo tayo ng San Juan. Bali ang ride natin guys ngayon ay dito tayo ng Subo. Tapos lalabas tayo ng Monte Maria. Kaya lang hindi ko alam kung makakarating tayo ngayon kung mayroon tayong papapasok tayo. Kasi may mga rough road pa kasing kalsada doon talaga. So try natin na daanan kahit mag-isa lang tayo. Ayan guys. So ito guys, dito tayo on the way na tayo sa may bayan ng San Juan. Sa bayan ng San Juan, tapos dire-diretso tayo kung lang Subo. Tapos dito tayo sa mismong Santa Maria. Yan yung ating Sunday ride na gagawin ngayon. Ayan, kung narinig nyo ako, medyo malakas lang yung hangin. Hindi ako masyadong mapagsalita kasi lalay lang tayo gawa ng hangin. So yan na lang natin ito, i-voice over natin after natin may ride. Pero captain tayo dito na narin tayo. Ayan guys, hanggang dito lang muna yung ating pinaka pala rito. Kasi kailangan ko magtakot ng helmet, so hindi nyo ako maririnig. Ayan guys. So hello guys, bali ito yung ating loop ride dito sa may pumunta tayo ng Lobo, Batangas. So itong dinaan natin, bali muna tayo ng Chaong, Quezon, tapos tayo mag-shortcut, dire-diretso yun. Ang labas nun ay mismong San Juan, Batangas. Then diretso tayo yung Laia. Ayan. Tapos Lobo, tapos Monte Maria. Then umikot tayo naman ng Batangas City, tapos diretso naman Santo Tomas. Bali mahaba-haba rin yung ating natakbo. Bali 4 hours din natin itong biniyahe, yung loop ride na yan. Tapos yun, may mga daanan tayo, mga rough road, ganyan-ganyan. Kasi pinasyalan ko lang din to uli kasi tagal ko lang hindi nakadaan dito. So maraming times na nagbabalak ako na i-ride tong Lubo, so hindi ko nagagawa. So nung last day naisipan kong biyahe kasi wala na akong mapuntahan. So sabi ko sige, puntahan ko na nga yung itong ang Lubo na dating gustong puntahan. So ito nga, bali ito, nag-ride na ako, papunta na tayo ng Laia. After ng San Juan, Laia na. So itong way na yan is going na doon sa Laia, nung saan maraming mga beaches na mapupuntahan. So ayan, nag-prepare lang tayo dyan, mag-ayos lang tayo ng ating camera para pagdating sa magagandang view, naka-ready na tayo. And yun, tapos biyahe na ulit tayo guys dito, makikita nyo. Maganda mga daan dito sa portion na to kasi sementado naman siya. Kaya lang pagdating natin mismo dun sa may mismong Laia na, yung way ng papuntang Monte Maria, papuntang Lobo, medyo rough road na dadaanan natin. Ito, maganda-ganda pa yun dito. Bali, ang niraride naman natin ito para lang din tayo nagpunta ng Kabiang Tunnel. Parang ganun siya. Kaya lang naiba yung way. Bali, naka-annual pala tayo dito guys, naka 197 kilometer na natakbo natin yan. Medyo mahaba-haba din for one day lang na natin. Hindi naman tayo masyadong nag-stay masyado dyan. Pero ang purpose kasi natin is sarbi natin lugar, then may loop ride. Yun naman yung ko, parang ngala ko nag-endurance ang labas dyan. Pero okay lang, at least napuntahan ko para parang ocular din na kasi plan ko rin kasi dyan camp and ride. Siguro baka gawin ko mga next punta natin. Bali traverse naman natin, kabila naman tayo dadaan sa Monte Maria, tayo dadaan tapos pababa, pawaikot diyan. So ayan yung plan kong gagawin next time. So eto, parang pinasyalan lang din natin uli para makita natin kung ano naman yung pwede nating puntahan after na Hindi, pangit din kasi yung biglaan. So last time dito kami nag-swimming nung family ko, nung kapatid ko. Yan.
Kaya nung dumaan kami, dun sa kabila kami dumaan, nag Monte Maria kami. Kaya halos naikot naman namin yan. Siguro ilang years din nakalipas, mga 2 to 3 years din bago ako nakabalik. Bali, itong ride kong to is almost mga 3 years na bago ako nakabalik. May pagbabago ng konti, pero yung kalsada still pa rin putol-putol, hindi pa rin nagagawa. Pero nung time kasi ng ni Duterte, tuloy-tuloy yung gawaan diyan. Talagang hinahapit kasi maganda rin kasing daan yan, pinaka-bypass road para mapabilis yung takbo natin ng Quezon to Batangas. Ayan. Dito lang guys, makikita nyo na yung binabagtas natin ay puro bundok. Bali, bundok siya na inikutan. Yan. Para sa Ilocos, bayang Bayadak, ganun. So ito, start na tayo ng rough road. Ayan. Pero still going pa rin naman yung mga ginagawa. Kaya lang, makikita nyo lang na talagang petik-petik yung gawa. So ito guys, nagtigil tayo dito sa Pinisik Beach Resort. Ayan. Shoutout kay Kuya na pinagtanong namin kung rideable yung papuntang Monte Maria. And sabi naman okay nga at rideable naman. Pero may mga madaan tayong basa. Yun. Tsaka yung rough road pa nga, mas marami pa rin yung rough road. Pero kahit pa paano naman, nakaya naman ng ating maxi scooter. Naman yung believe ko naman dito sa ating maxi scooter na pwedeng pang off-road. Kasi maganda yung suspension nito eh. Hindi ka problemado sa mga rough road. Kaya lang, yung gulong lang natin ang hindi pang rough road. Kaya talagang next time magpapalit ako ng gulong is dual sport na. Wala pa lang ako makita para at least kaya natin dalhin, hindi na tayo magka-problema. So ayun guys, makikita nyo dyan yan. Sunod na yung mga beach dyan, beach resort na ginawa. Dati, nung ginagawa pa lang yan, nagtanong kami, mura-mura pa ang lote. Ngayon, nagtanong ako dun sa isang locals dyan, kung magkano na per square meter, hindi na natin kaya. 12,000 per square meter. Sobra na. Kasi sa dami nang na-develop, tumaas din yung yung lupa. Yun. Kaya yung nabili ko naman sa Bicol is kahit medyo malayo pero sulit naman yung ating nabilian kasi hindi pa ganun kataas pa. Compare mo kung dito ka bibili, hindi mo kakayanin ng price. Talagang tsaka lalaki ng lote. Kasi ang dami na rin talaga nagawa ng mga beach resort. Halos yan, makikita nyo, sunod-sunod na. Halos wala pa tayo doon sa mismong pangpang ng dagat. Bali ito, bundok pa lang itong dinadaan natin. Tapos, pero yung pababa niya sa gilid, sa side, puro dagat na rin naman yan. Makikita nyo naman sa atin sa camera yan. Yan, bali kita nyo na yung view ng dagat. So, yan. Kahit nasa taas tayo, kita naman siya. Pero kahit pa paano, dyan sa portion na yan, maganda naman yung kalsada, tapos bigla lang na maging rough road. Yan. Dito nag-start na yung meron tayong madadaanan dyan na naniningil pang environmental fee. Pero pag alam naman nila tatagos lang tayo, papuntang Malibrigo, Monte Maria, ganyan, wala namang bayad na yun. Pero kung may magsiswimming ka, talagang lalo't mga sasakyan may 4-wheel, sisingilan ka nila doon ng environmental fee. Yan yung ginagawa dyan. Ayun nga guys, bali makikita nyo madadaan natin dyan, puro sigsag na. Yan, portion na yan. Kasi halos bunto kasi yan na paikot, yun yung mga ginawang kalsada dyan. Kaya marami na zigzag road. Tapos makikita rin natin dun sa ating map, sa Relive, na halos twisty, puro twisty yung diyanan natin dyan. Hindi na lang tayo masyadong nagpatakbo ng mabilis dyan kasi hinahabol natin, makita natin yung magandang nature. Kaya halos ang takbo ko lang dyan is chill lang kasi hindi naman tayo nagmamadali. Kaya yun, tamang ride lang tayo. Pero ang purpose kasi natin yan talaga loop ride. Kaya talagang hindi naman tayo masyado nagstay dun sa isang lugar, ganyan, nagpahinga.
Kasi wala rin naman tayong kasama, dahil mag-isa lang tayo. So, wala naman tayong kukwentuhan. Hindi na ako masyado nagtigil. Pero, i-pursue lang tayo natigilan at pahangin lang tayo. Yun na lang ginawa ko. Pero kung may kasama tayo, pwede tayo mag-stay dyan na matagal, tapos medyo kwentuhan, tapos kumain, wala naman tayo nakasama. Talagang purpose ko lang naman dito is may loop lang to. Kasi matagal ko nang gustong talagang puntahan tong Lubo na gamit ang motor. Yun. So first time ko pala tong guys na nagmotor dito sa papunta ng Lubo. Ito. Tapos gamit tong Maxi. Yan. Pero baka susunod makakapag-vlog ulit tayo dyan gamit naman natin ibang motor. Maganda na rin naman siyang i-loop ride. Yun lang may putol-putol lang na kalsada. Yun. Pero dito makikita nyo yung view ng mga bundok. Medyo yung mga kinayod na nga na lupa is na nagkakaroon na siya ng puno tsaka halaman. So soon gaganda ng tingnan yan. Kaya maganda-ganda ng pasyalan lalo. Basta kung lalo kung matatapos yung kalsada, mas maganda. Hindi tayo mahirapang mag-travel dyan. So ito guys, pinrepair pala natin yung ating Insta360 kasi magaganda na yung view dyan. At para makuha na natin ng magandang angulo yung lugar. Wala kasi tayong drone. So yung drone ko kasi dati is naibenta ko. So hindi ko na napalitan kasi hindi ko na rin minsan nagagamit kasi nasisira lang yung battery. So, hindi na wala. Pero susunod, baka tayo mag-ano ng drone para pag just tigil natin, pwede tayo magpalipad at least makuha na natin yung ano. Susunod nating pag-ipunan uli yung makabit tayo ng drone. Pero gusto ko yung medyo maliit lang para compact. Hindi katulad dati na gamit ko is pagkalaki-laki. Yan, medyo nahihirapan ako noon na magbitbit. Lalo wala ka naman lagayan. Yun, kaya kailangan mo talaga maglagay ng box para at least makapagbitbit ka ng kung ano, kami dala kang bag, medyo mabigat din, kaya yun. So ito guys, tingnan nyo naman yung kabuuan ng ating 360 view. Yan, kita nyo yung background ko sa likod, talagang bundok na bundok. Pero sa gabi, di ko lang alam siya kung safe kang mag-travel dyan ng gabi, pero marami pa rin naman siguro na daan. Pero kung group naman kayo, okay na okay lang. Huwag lang kayo mag-isa. Kasi pag dumaan kayo dyan ng mag-isa, tapos inabot kayo ng gabi, ang kalaban dyan is masiraan. Talagang wala kayong tutulong sa inyo kasi liblib na liblib pa yung lugar. Pero advice ko sa inyo, kung pupunta kayo dyan is talagang ganyang maliwanag. Kasi pag inabutan kayo ng dilim tapos puro rough road, mahirapan kayo. So ito nga pala guys yung unang kanto ng naniningil sa kanila ng environmental fee. Yan. Pero yung mga nagsiswimming lang naman yung sisingilan yun. Pero kung yung mga nagta-travel lang, wala naman. Ayan, pinadaan tayo, dire-diretso tayo. So ayan, kita nyo yung mga tinagpas na bundok. Ayan. Ganda na rin yung progress ng lugar. Kasi at least yung kasi ang ating bansa is kakunti lang ating masyadong lupa. So kung hindi gagawa ng kalsadang ganyan, bihirang mapupuntahan ng mga tao. Buti na nga lang kahit papaano nung panahon ni President Duterte na ginawa ng daan. Kaya yan, nagkaroon ng mga bypass road. Kaya kudos dun dati kay Tatay Digong na ganda nung nagawa niya. Kasi kung may dumaan mga dating presidente, may mga presidente pa rin mga baka hindi rin nagawa yan. Yan. Pero ito at least kahit paano naayos, nagkaroon ng kalsada na pwede nang ikutan ang papuntang Quezon, labas mo ng Batangas City. Yan. Tapos makikita nyo pa yung kagandahan ng view dyan sa lugar na yan. So ito guys, bali naka 360 cam tayong gamit natin dito. Yung makikita nyo yung ating mga shot dyan. Tapos medyo nagdi 360 na lang. Kaya nabol ko talaga. Kaya lang hindi ko na itaas yung ating camera. Kaya wala tayong kuha na parang naka drone shot. Pero part 2 siguro may portion tayo doon na sa medyo papunta na siya ng Malibrigo. Halos ang ganda ng view kasi bundok siya, hinati sa gitna. Makikita nyo yung tsura ng lugar.
Parang Instagrammable yung view. Yan. Ay dito lang, makikita lang natin dito is puro ano lang, puro dagat. Yan. Kaya okay na rin. Ito, rough road na tayo dito guys. Yan. Bali dito medyo nag-alalay tayo kasi may tubig dyan sa portion na yan. Ay pinauna na lang natin muna yung kotse kasi nag-aalangan pang lumusong yung kotse. Pero tayo wala, since pinasukan na rin talaga natin kahit magputik na yung ating motor. Ayan, makikita nyo dyan, medyo may ipon ng tubig. Yan, portion na yan. Bali, ilan din yung nadaan natin ganyan. Kasi, siguro umulan, kaya halos inabot tayo ng ganyan. Merong portion na naputik. Pero, okay rin naman. Okay naman siya. So, ito, shoutout sa mga riders na yan, mga kasalubong natin. Marami rin nag-ride yung Sunday ride na yan. Tapos medyo nag-stop over tayo sa portion na to kasi medyo maganda ng overlooking dyan ng dagat. Kaya yun, nag picture tayo kahit konti. Then tambay ng konti para at least ano naman natin, makapag-relax tayo. Kaya lang hindi masyado tayo nagtagal kasi naka leather jacket tayo, mainit. Nakalimutan ko kasi magsuot ng air cool na jacket kasi akala ko kasi baka biglang umulan kasi medyo makulimlim nung umalis tayo eh. Hindi, tama lang naman, pag natakbo naman hindi naman ganun kainit, kaya lang yung portion na napupunta na ako dito medyo ramdam ko na yung init talaga kasi sobrang tirik na yung araw. So ito guys, tumigil nga muna tayo dito sa portion na ito kasi maganda yung view, kaya halos nagpicture tayo. Tapos ito, konting tambay, kaya lang medyo mainit na nga at naka leather jacket tayo, kaya halos hindi tayo masyadong nagtagal. Pero at least nakuha na natin ng magandang shot yung dagat tsaka yung shore. Yan. Bale, ito parang bagong kayod lang, kaya halos ginagawa pa lang. Pero parang pinatag to, bundok to ata eh, tapos kinayod eh. Kasi alam ko dati mataas yan eh. Ayan, kita nyo yung view ng 360 view natin. Ayan guys. Siyensya na sa Porsche forma natin at medyo akala natin ipupuntahan eh hindi masyadong ganung kaputik. Kaya naka leather tayo for safety na rin, kasi gawa ng mahirap pag may nangyari hindi naman natin nakalain. Kaya nag-iingat din tayo. Mas maganda niya naka safety gear kahit medyo mainit, is init nga lang. So ayan, kita nyo yung view ng Lobo, Batangas. Dati Laia lang yung pinupuntahan. So itong portion na to, hati na to eh, Laia to Lobo na. Ayan. Pag kasi nagkaroon na ng pebbles, yung dyan na yan ang part ng Lobo, Batangas na. Medyo pag pupunta lang kayo dito, medyo mahirap lang yung wala kayo suot na sapatos. Lalo't magsiswimming kayo kasi masakit sa paa kasi para bato-bato nga siya eh, parang sa graba, parang ganun. Kaya magsuot kayo ng yung pandagat na sapatos pag kayo gusto niyo mag-swimming diyan. At saka pala hindi pinapayagan mag-swimming diyan sa gabi. Ito yung pala ang trivia diyan kasi yung tubig diyan is naghahalo yung parang yung hangin, nagkakaroon siya ng whirlpool, lalo't part ng mga gabi na, kaya delikado. Kaya yung mga dyan sa may part ng Lobo, hindi nagpapaligo na ng gabi kasi nga yun nga. Tsaka kita mo sa umaga, yung parang nagkahalo yung tubig at saka yung tubig eh. Parang nagkakaroon ng ipo-ipo. Yung last time na nagpunta kami dyan, yun yung suggest ng wag na wag kayo maliligo ng gabi. So ayan guys, bali ito na nga tayo, medyo picture lang tayo dito kahit konti. So ito yung kuha natin sa 360 camera, tapos yun sa GO3 meron pa tayong isang shot na doon din.
Ito, bali nag-aayos-ayos na nga lang din tayo dito para at least may makalakad na rin tayo. Hindi kasi tayo pwede magtagal dahil wala tayong matigilang puno. Hindi naman tayo nakadiretso dun sa kabila at gawa ng hindi naman tayo magsuswimming dito talaga. So ayan guys, tapusin nyo na lang yung ating video and para meron kayong guide pag gusto nyo pumunta ng yan, yung way ng Balaiya. Kasi makikita nyo yung mga dinaanan natin dyan na pwede nyo maging guide kung rideable ba or hindi siya rideable. Ayan. Pero kahit naman ang motor kaya naman, may portion lang kayong talagang dadaan na puro ahon. Yun ang medyo mahirapan pag ang motor mo ay maliit lang yung cc. Parang gagapang atap ahon tapos putik. Matataon pang naulan, magpuputik, baka hindi kayo makaalis. Kaya kung suggest ko lang kung pupunta kayo diyan ng is medyo hindi naulan kasi baka mabalahaw kayo, may hirapan kayo makaalis, may stranded kayo. So ayan guys, kita nyo naman yung tsura nung place pati yung dadaan natin. Kaya medyo alalay kayo pag gabi kayo pumunta, parang hindi ubrat at may hinailaw nyo kasi baka delikado. Sa may lay at Malubo na Baywalk seaside yan, pero kasama na to ng Lubo kasi pebbles na so ayan, kita nyo yung view. So Eto guys, makikita nyo yung mga dinaan natin na halos ang daming twisty road yan. Halos yan yung ating dinaan ng kalsada. So ito, balik ulit tayo sa kalsada. Ayan, rough road pa rin. Ayan, medyo may dinaanan tayo dyan na matarik. Tapos medyo low downhill. Kaya yung isang nasa harapan natin yung kotse is hindi makadiretso kasi nasasayad yung ilalim sa sobrang baba. Hindi mo masyadong mababa kaya lang may ukit na lupa. So tinabunan pa nila para lang makalusot sila. Ayan yung magjowa. Kasi siguro side na side din diyanan nila. Kasi hindi advisable talaga dyan dumaan ng kotse kasi gawa ng medyo malubak-lubak talaga. Kahit ako nung pababa medyo hirap na hirap din ako kasi ang tigas ng gulong ko Kaya ramdam na ramdam ko parang nagdi-drip yung aking gulong pag tumatama sa bato. Pero yun, after naman yan medyo pantay na yung daan. Kaya tuloy-tuloy lang ang takbo natin. Medyo mahaba-haba rin yung portion na yan na rough road hanggang makarating tayo dun sa may sitio na mismo, mga barangay na halos medyo barangay na mismo siya.
Ayan. Pero ang dami pa rin naman nadaang mga nakakotse. Kinaya naman nila. Pero wag lang talaga kayo pupunta na naulan kasi baka mahirapan kayo at mabalahaw lang. Pero kung mga pang sakin nyo naman ay 4x4, mga pickup, yun, baliwala lang yan. Kayang-kaya naman. So ayan, kita nyo yung view ng dagat. Kaya lang medyo nakuha na natin sa side. Mali yung lagay ko ng camera eh. Kaya hindi natin nakakasama pa tayo sa kuha. Kasi kung pabalik tayo, yun maganda sana yung shot natin. Turn right toward Lobo, Malagrito, Maya Road, then turn left. So yun guys, dito na tayo sa Rough Road. Maya Road for 1.5 kilometers. Tayo taga rito kayo? Sir, Magkano na per square meter dito? ano sir? Ang lupa? Kung siya sa Yung mga tawid na rin. mga 12,000 sir. 12,000 na rin per square meter. Mahal na siya dito. Nagmahal na rin pala bigla. Pinibinta yung mas bababa kayo naman may bakod. Oo. Nasa 12 rin. 20.6 hectares. Laki. Mga 100 lang na kumpara ko. 100, 200 yan. Tabi ng dagat sir. Oo. Mahirap na ako din na dito sir ng tabi ng dagat. Ah, Marami konti na. na likod niyan. Pagpipilin na. Noong una, mura pa dito. Kaya nga, biglang mahal na. Nakukulaan mga sa mga 6,000, 4,000 na yung... Nakakatawa naman tayo, dire-diretso na. Ah, sir. Sige pa tayo, thank you. Lubo, hanggang lubo. Lubo Kaya naman. lang, ganito ang daan sir. Ah, Ganito ang daan. Puro ganito lang lahat. Hanggang house light. wala pa nalagyan ng kalsada rin. May ginagawa sir. Hindi pa Putol. lang yan. Okay, sige tayo. Siya lang pagkagawa. Okay, thank you.